Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay humihingi ng paumanhin na ang inyo palang anniversary ay ngayong Sabado at hindi po Linggo. Kala ko po Sunday. So, ngayon po madaling araw dito na ginagawa ko po itong video greeting para sa inyong anniversary. On behalf of Come to Jesus Fellowship dito po sa Geneva, kami po ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang pagdiriwang ng inyo pong church anniversary. Nais ko pong banggitin sa inyo na kapag meron pong ganitong mga church anniversary, ang isa po sa bagay na itinutuon natin ng pansin ay walang iba kundi ano ba yung reason ng ating celebration? Well, of course, hindi natin makakalimutan yung faithfulness ng Panginoon sa atin na all throughout the year, tinulungan niya tayo, iningatan niya tayo, ginabayan niya tayo, and of course, yung goodness ng Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, every good gift comes from above. Kaya yung lahat po ng mga pagpapalang dumadating sa ating buhay, yan po ay nauunawaan natin galing sa Panginoon. And of course, yung huli po ay walang iba kundi sineselebrate po natin yung love ng Lord sa bawat isa sa atin. Kasi sa lahat ng mga bagay na natatanggap natin, it's not just because kaya ng Panginoon o mapagpala ang Panginoon. Pero ang totoo talaga, ginagawa niya ang lahat ng ito dahilan sa kanyang pagmamahal sa atin. So sa celebration po natin, atin pong tinitignan yung katapatan, pag-ibig, at ganun din po yung pong kabutihan po ng ating Panginoon. And at the same time po, sa practical side, sa ating celebration, hindi lamang po natin tinitignan kung ano po yung part na ginawa ng Diyos sa atin, kundi yung part din po natin, no? Kasi may dalawang klase po ng naunawaan kung nag-celebrate. Yung isa nag-celebrate kasi po nag-survive sila sa taong ito. So marami po mga pagsubok, marami po mga pinagdaanan, pero dahil lang po sa grace ng Lord, nag-survive. Pero yung iba po, hindi lamang po just na nag-survive, naging victorious sila. So ang church pong ito ay hindi lamang po survivor, pero sila po ay growing church. So, pag dumadako po sa ganitong klase pong usapin, ipinapakita po dito yung pagiging responsable po ng bawat isa sa atin. Of course, dun po sa mga leader, ganun din po sa mga miyembro, tayo po ay kinakikitaan ng katapatan, pagtutulungan at pagkakaisa. At yan po ang challenge po sa church natin. Dapat po yung ating pong simbahan ay hindi po nananatili sa kanyang kinatatayuan, kundi sa bawat pag-usad ng panahon, nakikita po ang paglago in terms po ng tinatawag na paglago sa iyong relasyon sa Panginoon. Pangalawa po ay paglago po sa ating pong pananampalataya na nagdudulot po na makapag-akay pa ng mas maraming kaluluwa. And at the same time po, habang tayo po ay lumalago, dumadami po tayo, nakikita din po yung pag-unlad na practical sa ating pong simbahan. Nagagawa po nating makita yung pong bunga ng ating pong mga pagpapagal. Kaya sa isang church po na talagang nag-celebrate, ito po ay kinakikitaan po ng kamay ng Panginoon na patuloy na dumadali sa kanilang buhay. And at the same time din po sa simbahan, yung pong mga miyembro at yung pong mga leader, patuloy po na nagtutulungan, nagkakaisa upang iusad po ang gawain po ng ating Panginoon. At kung yan po ay nangyayari po sa atin, napakaganda po yan. Kaya ang challenge po sa atin, katulad po dun sa may Joshua, chapter 1. Nung mamatay po si Moses, pinalitan po ni Joshua. At ang bilin po ng Panginoon kay Joshua, Joshua, huwag kang mag-alala.
Yung mga ipinangako ko kay Moses, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Oh, hindi kayo matatalo. Saan man ang mapuntahan ng inyong paa, anong man mamatungtungan ng inyong paa, yun ay ipagkakaloob ko sa inyo. So meron pong mga pangakong Panginoon at ang una po ay walang iba kundi yung kanyang abiding presence. Sasamahan po tayo ng Panginoon hanggang sa dulo. Di ba? Napakaganda pong ano po yan, pangako ng ating Panginoon. Pangalawa po yung abiding power ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan. Kung babaybayin niyo po yung mga verses na yon, sabi po doon, walang sino mang makakatayo sa inyo. Kayo ay mananalo. Kasi nasa side po tayo ng ating Panginoon. At yung pangatlo po ay walang iba, kundi ang sabi niya, basta ito lang ang gagawin ninyo. Huwag kayong liliko. Hayaan niyo na ang salita ko ay patuloy na manatili sa inyo. Pagbubulay-bulayin ito sapagkat ito ang magiging gabay at lakas ng inyong pag-usad sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag mo tayo manlupaypay, anuman po yung ating kinatatayuan sa oras na ito, pagpatuloy tayo. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Ang kanyang kapangyarihan ay isa sa atin at ang kanyang salita ay magbibigay ng lakas at gabay sa bawat isa sa atin. So happy anniversary po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless.